Welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung nararamdaman at naiisip ng person mo sa'yo. Okay? Once na naiisip ka niya, naalala ka niya, ano yung kanyang naiisip. Okay? Or ano pa yung kanyang gustong sabihin sa'yo. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Okay? Give me the message. Ano yung kanyang nararamdaman, naiisip, or sitwasyon niya ngayon. Pagdating sa'yo, once na inisip ka ng tao nito, ano yung kanyang mga naaalala. Ayan. Give me the message. Ano yung kanyang mga naaalala once na naiisip ka? Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Ano yung kanyang nararamdaman sa'yo? Give me the message. Oh, the lovers. Lumabas ang the lovers. Give me the message. Ano yung nararamdaman ng person mo once na naiisip ka nito? Lumabas ang Nine of Swords reverse. Four of Cups. Give me the message. Nababaliktad ko na lang to. Kasi, ayan. Give me the message. Ano yung nararamdaman, naiisip ng person mo once na ikaw ay naaalala niya? May Four of Cups. Nine of Swords. So, meron ka ditong Gemini, Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay. Ito yung reverse, kaya itinas ko, no? Ayan. Give me the message. Meron Gemini, Aquarius, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Ano yung kanyang naiisip? Give me the message. Ano yung kanya naiisip sa'yo once na naalala ka niya? Meron ka dito na Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan, yun nakikita ko. Or pwede rin ito yung person mo, no? Ayan. So, may death. So, nakikitaan ko dito, no? Once na naisip ka ng tao mo, okay, andun pa rin yung lalim na nararamdaman niya. Pwedeng meron siyang naramdam sa'yo, or pwede rin meron kang pinaramdam sa tao na to na hindi niya malimut-limutan, okay? So, naiitangan ko din dito na itong tao neto, iba yung level once na naiisip ka neto, okay? Andun na yung sexual, spiritual, emotional, and intellectual. Kumbaga, andun na lahat, okay? Once na naiisip ka ng tao neto, kumbaga, masasabi ikaw yung whole package para sa kanya. Okay? Kumbaga, meron siyang naramdaman sa'yo, nakakaiba, or pwede nang sabihin, ikaw yung nagparamdam sa kanya ng something nakakaiba kung bakit naging ganito siya. Okay? Kung bakit ganun yung lalim ng kanyang pag-ibig sa'yo. Okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na meron naging problema dito. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na inalisan mo to kasi ayaw mo na, mabigat na to para sa'yo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na naghihilom ka naghihiling ka Kumbaga, tinanggalan mo to kasi ayaw mong magpa-stuck sa sitwasyon, or pwede rin sabihin na nagkalayo kayo ng tao neto kasi inalisan mo na to dahil ang hirap-hirap na. Okay? Kasi nakikitaan ko rin dito na ayaw mo na magkaroon ng yung bang tipo na pagkabalisa, okay, problema, or pwede rin sabihin problema ang tingin mo sa tao na to. Kaya nakikitaan ko dito na mas nagpo-focus ka para sa sarili mo, okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, hindi ka pa ready sa relasyon, or hindi ka pa ready humarap sa tao na to, okay? Kasi nakikitaan ko dito na meron ka na mas
mas sinisimulan or meron ka ng mga routine na ginagawa or katulad ng sabihin natin na mas dinidevelop mo yung sarili mo, nagse-self-care ka, nagse-self-love ka. Kumbaga nakikita ko dito na nagbabago ka ng lifestyle. Ayaw mo nang balikan yung mga masasakit na experience or yung lifestyle mo na parang toxic lang para sa tao na to. Kumbaga nakikita ko dito na ready ka sa pagbabago or pwede rin meron ka ng ginagawa para sa sarili mo para ma-develop yung sarili mo. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, no, itong tao mo, once, pamula nung nakilala ka yan, pamula nung nakilala ka ng tao nito, nag-iba siya, okay? Kumbaga marami siyang nadagdagan or pwede rin sabihin, ikaw yung nagturo sa tao nito, nagbigay ka ng kaalaman sa tao nito, okay? Maybe ikaw yung tipo na matured na tao na kung saan nagbibigay ka ng advice sa tao nito at nag-expand siya doon, okay? So, nakita ko rin dito, no, nung pamula na nagkakilala or nagkasama kayo ng tao nito, dun siya nakaramdam ng panibagong ideas or pwede rin sabihin, dun siya nakaramdam ng panibagong pakiramdam na kung saan ano, may saya at ligaya. Yung bang tipo na nakikita ko dito na nangarap to sa'yo or nagkaroon to ng buhay sa'yo, okay? Na hindi niya nagawa before. Pwede rin sabihin meron tong past person na masakit ang karanasan niya bago ka dumating sa buhay ng tao na to. So, nakikita ko dito na iba ka, okay? Ganun kanya tingnan, iba ka. So, nakikita ko rin dito, no, ikaw din yung nagturo sa tao nito ng spiritual or pwede rin sabihin, nung nagkasama kayo, pwede rin sabihin na natuto siya magdasal or pwede rin sabihin meron kang mga sinasabi dito mga panalangin, okay? O, kaya itong tao nito, no, ikaw din yung nagturo sa tao na to ng spiritual magdasal, okay? Pero ganun pa man dahil meron ditong pangyayari na kung saan nagkalayo kayo dito, kung ano man yung mga dahilan na naging komplikadong sitwasyon nyo or sabihin natin na meron ditong masamang pangyayari nangyari sa inyo na kung saan nagkaroon kayo ng hiwalayan, natuto siya sa'yo, okay? Meron kang, kumbaga meron tong natutunan sa'yo or nagbigay ka ng aral para sa tao na to. So, nakitaan ko rin dito, no, yung man tipo gusto ng tao nito na nasa tabi ka lang niya, okay? Kasi feeling ng tao nito ligtas siya. So, nakitaan ko rin dito, no, itong tao nito, once naiisip ka, may paggising parang ginigising siya dito, okay? Andun pa rin yung passion na nararamdaman niya. Kumbaga, I think meron kang person dito na obsessed sa'yo, okay? So, nafe-feel ko dito na meron siyang naramdaman sa'yo na kung saan sa'yo lang niya naramdaman or ikaw lang yung nagpadama sa tao na to, okay? So, nakikita ko dito yung katawan niya, hanap-hanap ka. Ito lang nakikita ko, no? Body and soul, hinahanap ka ng tao na to. So, nakikita ko dito, dun siya nakaramdam ng pagmamahal sa'yo, okay? Pwede rin sabihin, meron kang natuklasan dito kaya kayo nagkagulo. Pero, andun pa rin yung true love or love niya sa'yo, yung lalim ng pagmamahal niya sa'yo. Kaya lang, hindi to makapasok sa buhay mo. Okay? So, itong tao na ito, no, nag-iisip to na subukang muli na suyuin ka, okay? Ligawan ka, okay? Pero nakikita ko dito na siya din mismo yung pumipigil sa sarili niya. Yung bang tipo nagtatalo yung isip at puso ng tao nito, ano kaya suyuin ko ulit siya, pero siya din mismo yung humahad lang sa sarili niya. Ganon, okay? So, nakikita ko rin dito, no, expect mo din na maglalakas loob to na tumungo sa'yo. Ito rin nakikita ko. So, nafe-feel ko din dito, no, itong tao mo ay nakakaramdam to ng panibagong pakiramdam na kung saan, no, parang may nagtutulak sa tao nito na tumungo sa'yo. Kumbaga, maglalakas loob to sa'yo, okay? Kumbaga, kumukuha lang to ng lakas ng loob para humarap ng confidence sa'yo, okay? Kasi nakikita ko dito na meron to mga desisyon or nililinis niya muna dito yung kaisipan niya, nagpaplano to, okay? Kung paano tutungo sa'yo, kung paano siya kikilos sa'yo, okay? So, nakikita ko rin dito, no, itong tao nito, kung meron itong mga, kumbaga gusto ng tao nito na tanggalan niya yung mga masasakit na nangyari sa past at magsimula muli, okay? Kumbaga gusto ng tao nito na i-let go na yung mga nangyari, i-let go na yung mga masasakit na naranasan, kung ano man yung mga naganap sa inyo, i-let go na at magsimula muli, okay? Kasi nakikita ko dito na meron ditong sitwasyon na naging toxic. Pwedeng naging toxic ka din sa tao nito or pwede rin siya naging toxic sa'yo. So, nakita ko dito na gusto ng tao na to na magkaroon ng panibagong espasyo sa inyong dalawa at magsimula muli kayo. Okay? Meron 13, Gs, 6. Yun. Ito na yung nakikita ko dito.
Pinanganak nung 10, 13, and 6. So, tingnan natin dito, ano. Give me the message. Kung ano pa yung matutuklasan natin sa person mo. Give me the message. Ano yung kanyang mga naiisip? Ano kanyang mga plano? Okay? Anong sitwasyon niya ngayon? So, nakikita ko rin dito, no? Yung person mo, meron kang person dito na lapitin sa tukso. Yung ba tipo na kahit inaayawan niya yung tao, nagpupumilit. Pwede rin sabihin na meron kang person dito na malakas yung charisma. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, itong tao mo ay tinitrain niya yung sarili niya na, yung ba tipo na kailangan ng pagbabago, tinitrain niya yung sarili niya na kailangan ng madisiplina yung sarili niya, ganun. Kumbaga, namumuhay ito ng maayos ngayon, okay? Maybe, meron tong nangyari or nagising tong person mo. Meron mga pinag-aaralan, okay? Meron 27, may 52. So, meron ditong regalo. So, nakikita ko rin dito, ano, gusto nitong bigyan ka ng gift or gusto nitong bigyan ka ng regalo dito na kung saan, ano, gustong bumawi sa'yo, okay? So, nakita ko rin dito, ano, meron ka ditong tao na mapagbigay. Hindi halos lahat sa part na to, ano, mapagbigay siya. Lalo-lalo na pagdating sa'yo. So, nakikita ko rin dito, ano, nagigitong kalmado sa kanyang sitwasyon ngayon, ano. Ito rin nakikita ko. Kumbaga, hinahanap niya dito yung kapayapaan niya. Meron ka ditong tao na simple lamang. Ganun. Ayaw niya ng toxic, ayaw niya ng maingay, magulo, ganyan. And then yung iba naman sa inyo, nakikita ko dito, meron kang person dito na may sakit, okay? Kumbaga, pinanghihinaan to, nakakaramdam to ng may karamdaman, mga ganyan. Or meron tong sakit na nararanasan, ayan. Then, nakikita ko rin din, yung iba sa inyo, matalino, meron kang person na matalino, marami ka siyang idea, okay? Or marami siyang vision. Kumbaga, marami siyang gustong mangyari o marating, maambisyon, okay? So, meron itong 35, 36, 41. Then, yung iba naman sa inyo, nakikita ko dito, meron ka ditong tao na selfish, okay? Makasarili, matigas ang ulo, may attitude. And then, nakikita ko dito, yung iba naman sa inyo, meron ka ditong tao na maayos ang buhay, okay? Kumbaga, masagana. Kumbaga, marami tong proyekto, or pwede rin sabihin, nag-ano to ng real estate, ganun yung klase ng trabaho niya. Ayan, businessman, businesswoman, ganun. Nagiging siyang matagumpay. Give it the message. So, yung iba naman, na nakikita ko dito na meron kang person dito na matagumpay na. And meron dito patungo sa'yo yung iba sa inyo. Meron dito manunuyo, okay? Yung iba naman matagumpay na yung person nila. Ayan, ito na yung nakikita ko dito. Meron ditong manunuyo. Or pwede rin sabihin gusto nito magtagumpay kayo nitong tao na to, no? Gusto nitong ma-achieve ka. Gusto nitong maging maayos yung connection. Gusto nitong pakipagkasundo, okay? Ito na yung nakikita ko dito. Merong manunuyo. Give me the message. Ano yung sitwasyon ng person mo ngayon? So, yung iba naman sa'yo, nakikita ko dito na meron tong tinatahak na lungkot, okay? Feeling broken. Pwedeng nung nawala ka sa buhay nito, nagigitong malungkot hanggang ngayon, okay? Kumbaga, ramdam ng tao nito yung pag-iisa niya. Ayan, kumbaga, nafe-feel ko dito na sobrang lungkot. And then, yung iba naman sa inyo, meron kang person dito na walang pagbabago, okay? Kumbaga, happy-go-lucky, or nag-iinom siya, nagsusugal, ayan, para makalimot, dun binubus ang kanyang problema sa sugal, alak, ganyan. And then, nakikita ko naman dito, yung iba naman sa inyo, nakikita ko dito maghahabol sa'yo, okay? Kumbaga, susubok mo dito. Meron ditong meeting. So, nakikita ko dito, no, yung person mo, hindi lang ikaw yung tao nito. Marami tong kausap. Marami tong ka-fling-fling. Marami tong ka-soul connection, okay?
Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, meron tong plano. Kumbaga, isa ka pa rin sa plano ng tao na to. Okay? Pwede rin naninimbang-nimbang to kung sino sa inyo. Ayan. Yung iba naman sa'yo nakakaramdam ng anxiety, pagkabalisa, panic, scared, or pwede rin sabihin takot sa'yo, okay? Ayan. Hindi makawala sa nakaraan. So, nakita ko rin dito, yung iba naman sa inyo, marami kang person na, I mean, sa marami, no? Meron ka ditong person na maraming responsibilidad, ayan. Kumbaga, marami siyang bigat na nadarama, okay? Or pwede rin sabihin, single father, single mother, meron kang ganung person, na marami siyang responsibilidad na dinadala. So, nakikita ko rin dito, meron kang person na umiiwas sa'yo, okay? Meron ditong iniiwasan ka. Hanggat maaari, iniiwasan ka, okay? Kumbaga, itong tao na ito, pwedeng takot yan. Meron ditong tao na takot sa'yo, takot sa commitment, kaya may pag-iwas dito, or pwede rin sabihin na tinataguan ka nito, okay? So, piliin nyo na lamang kung alin yung part nyo dito, kasi ito lang nakikita ko dito. So, meron ditong surprise, may iba sa inyo, nabibisita sa'yo, biglaan tong susulpot sa bahay nyo. Okay, magpipretend na walang kasalanan, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito na ingat ka pa rin. Makikita mo naman kung nagsasabi to ng totoo or peke siya. Kasi nakikita ko dito na matutuklasan mo kung nagpipretend to na mahal ka pa rin or nagpipretend to na walang kasalanan, mga ganyan. May pagka-peke, okay? Kumbaga, pwede rin sabihin na gagawa to ng istorya para makuha ka, okay? So, ingat ka na lang, okay? Basahin mo maigi yung kanyang mga galawan. So, nakita ko rin dito, meron ditong tao na tipo na sinusulat niya yung mga nangyari or naganap or meron kayong memories nito or pwede rin ikaw nakatala sa yung journal yung mga nangyari or naganap or pwede rin sabihin na meron tong mga sulat na tinatago, okay? Or pwede rin meron kang sulat yung tipo meron tong sulat mo sa kanya na tinatago niya hanggang ngayon, okay? Kumbaga, meron siyang mga notes. Or pwede rin sabihin itong tao na ito yung mahilig siya sa diary o meron siyang diary, okay? Na sinusulat niya yung mga nangyayari na gaganap sa kanya, okay? Kumbaga, doon niya binubuhos yung kanyang mga problema sa journal, okay? Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.